Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku, matindi ho ito, mga kaibigan. Hinarang sa immigration ang balak na pagtakas nitong tinuturong utak di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon na natanggal sa serbisyo bilang isang pulis na si Alan De Castro. Naku po, matindi, diba? Wala kang lusot. Akala mo hindi ka maharang diyan sa immigration. Yan po mga kaibigan, laman ng video na yan at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po akong alamin, saksihan, panuorin itong binabalak na naharang sa pagtakas ng dating pulis na si Major De Castro na natanggal sa serbisyo. Panuorin po natin mga kaibigan. An state witness para gumaan kung ano man yung kasalanan nyo. Takas o lalabas ng bansa ang pangunahing suspect na si Alan De Castro. Dahil lalong titindi ang pagdududa na guilty ito sa krimen. Nakikipag-ugnayan na rin ang CIDG sa Bureau of Immigration. I believe na sooner ay sasabihin niya kung ano man yung participation nila, kung ano yung katotohanan. Mayroon tayong effort para sana maging state witness siya at sabihin niya na lahat kung ano yung nalalaman niya. Hindi pa rin alam ng Criminal Investigation and Detection Group kung saan matatagpuan ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. At dahil matagal nang walang proof of life, aminado ang CIDG na maliit na ang tsansa na matatagpuan itong buhay. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Romeo Caramat Jr., umaasa na lamang silang makukonsensya at magsasalita si Jeffrey Ariola Magpantay, driver ng pangunahing suspect, at isisiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa insidente. Lahat tayo, there is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, Magpantay will turn state witness. Dahil nga nag-waive na nga siya, nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong. Hinikayat din ni General Caramat ang dalawang suspect na sumuko na. Itong dalawang suspect natin, bago po mahuli ang lahat, ako ay nakikiusap, you could be an state witness para gumaan kung ano man yung kasalanan nyo. So, I advise them na pumunta sa CIDG office at pakipagtulungan sa investigasyon na ginagawa regarding dito sa Camilon case. Bagamat naniniwala ang opisyal na hindi tatakas o lalabas ng bansa ang pangunahing suspect na si Alan De Castro dahil lalong titindi ang pagdududa na guilty ito sa krimen, nakikipag-ugnayan na rin ang CIDG sa Bureau of Immigration upang ma-monitor kung may balak itong lumabas ng bansa. We made already a coordination with the Bureau of Immigration na because we are anticipating that maybe alis siya ng bansa. We made already the coordination for hold departure order para hindi makalabas ang bansa itong main suspect natin. Samantala, ikinatuwa naman ng Commission on Human Rights
pagkakadismiss sa serbisyo kay De Castro, ngunit kasabay nito, hinikayat ng ahensya ang Philippine National Police na agarang resolbahin ang kaso. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat UNTV. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips kapag may pagkakataon po tayo. Ay suportahan din natin yan ay UNTV. Nako, matindi napakainit na usapin ito sa social media ng simula ho ng matanggal sa serbisyo. Bilang isang police major, itong tinuturo na utak di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon na si police major dati si De Castro. Hanggang ngayon po ay pinagdidibatihan sa social media anumang kahit anong media platform ho ay makikita nyo ho sa public opinion comment section na marami po ang nagpapahatid sa kanila ng mga public opinion na di umano itong si Alan De Castro ay pwedeng anytime ay makatakas dahil ito nga po ay gagalaw na ng anumang galaw niya dahil wala na po siya diyan sa loob ng kampo. Wala na diyan sa loob ng kampo. Dati naka-restrict, di ba? Alam nyo mga kaibigan, sa puntong ito ay sabay ng paglabaso ng kanyang desisyon na tanggalin serbisyo ay nagkaroon din po itong CIDG. Magbabase po tayo diyan sa ruling ng video na sabi ko nga po na hinarang na itong pagtakas, balak na pagtakas ni Alan De Castro diyan sa immigration, datapuat nandiyan po ang katibayan na gumawa na po ang kinaukulan na harangin diyan po sa immigration itong balak na pagtakas, balak na paglabas sa kahit anong bansa nitong si Alan De Castro. Mabuti po yan. At naagapan. At tama lang po ang ginawa nyo na harangin. Diyan sa immigration, ba't ang tanong, hindi po malinaw dito. Kung ito nga ba aarestuhin? Wala pong sinasabi. Bagkus ang sinasabi lang nila ay nagkaroon po sila ng coordination diyan po sa immigration upang i-monitor ang galaw ho nitong tinuturong utak sa pagkawala ni Catherine Camilon na sa De Castro. Ay ayon po sa ating pagsasaliksik, mga kaibigan, ay talaga namang hindi pipilitong arestuhin dahil wala pang warrant of arrest. Hindi pa ginagawa nila ng paraan para ika nga po'y mamonitor. Ibig sabihin, imumonitor lang po. Wala pang magaganap na pag-aresto. Di ba? Ay alam nyo, marami ng ganyan na nangyari sa kaso na ganito na minumonitor ko ang isang tao kapag aaliso ng ating bansa saan man pumunta na ibang country. Tanging pag-monitor lang po, walang nagaganap na pag-aresto. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Mga tinalakay nating kaso. Nandiyan po si Tebes. Grabing pag-monitor yan ang nagawa ho. Ba't na-aresto ho ba? Hindi ho. Nandiyan si Bantag. Ika nga po, grabe din pag-monitor yan. Ang tanong, na-aresto ho ba? Hindi ho. But anyway, pinadaan na lang po lang natin yan. At hindi po yan ang ating pinaka-main topic, ang Bantag at Tebes, but related ho dito sa ating tinatalakay na ika nga po pag-monitor din dito kay De Castro. Kaya po natalakay natin yung mga nakaraan na yan. Naniniwala po ba kayo mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, na itong pag-monitor dito kay Alan De Castro
diyan kung ano man ang galawan niya ngayon, na minomonitor po siya kung lalabas ng ating country at hinara nga at nakipag-ugnay na diyan sa immigration. Ito nga ba ay magbibigay daan para na sa ganun po pag lumabas ang warrant of arrest niya dito sa kaso na kinakaharap niya sa illegal detention, kasong kidnapping na sinampa po sa kanya. Ito nga ba ay magbibigay daan para pag nag-serve ng warrant of arrest po sa kanya, ay maaaresto po siya? O naniniwala po ba kayo na ito'y hindi makakalabas ng bansang Pilipinas? Alalahanin niyo ho, si Catherine Camilon ay nawala ho sa ating bansang Pilipinas. Dito lang po sa ating bansang Pilipinas. How come na kapag itong siya dating Police Major De Castro ay nagpunta sa ibang country, ay lalong-lalo na po kayong mahihirapan diyang mag-aresto. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, mga kaibigan, dahil marami po tayong batayan na mga nakaraan na atin tinalakay, nandiyan po sila. Tinuturo ng matitibay na ebidensya na sila ho di umano ay gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Ba't ano po ang nangyari ngayon? Nakakalaya po nasa ibang country, yung iba ay nasa Pilipinas pa lang, ba't hindi po mapusasan? Nasaan po ang diferensya? May ngipin po ba ang ating tinatawag na matibay na batas? Kayo na po ang may sabi. Isang punto de vista na nababase po sa ating public opinion at pagtatalakay, kaya po ako ay nagtatanong lang. Di ba? Ay dito sa kaso na ito, ay maganda po ang kanilang layunin, mga kaibigan. Katulad ng pagharang diyan sa immigration. Ay madali po sabihin yan. Di ba? Pasintabi naman po. Hindi po tayo nagmamarunong. Madali pong magsabi na ika nga ho, ay hinarang diyan sa immigration, minomonitor itong galawan ni Police Major dati na si De Castro para na sa ganun ho, hindi makalabas ng ating country. Ang tanong ay baka pag nandyan ho, yung warrant of arrest na, ay hindi nyo ito maaresto. Sana naman ho, huwag dumating sa punto na ang aking public opinion ay magkatotoo. Dahil marami na po na public opinion ko, punto de vista dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Bagamat yung iba ay sinasabi na hindi sila naniniwala. Naniniwala lang po sila. Pag dumating na po at nakalipas na at dumating na sa tamang panahon, ay nandiyan po ang katunayan na nangyayari ho, mga kaibigan. Pag dumating mo ba ang warrant of arrest, maaaresto nyo ito? O talagang nasa bansang Pilipinas pa? O kung lumabas ng Pilipinas, ay maaaresto nyo po. Dahil kahit harangin nyo po ito, kahit harangin nyo po ito, tanging pagharang lang diyan sa immigration, i-monitor lang ang tanging magagawa nyo po. Ayon po sa aking pagsasaliksik. Dahil wala po tayong ikangay legal na paraan dito dahil wala pa po itong warrant of arrest. Hindi nyo po ito mahuhold diyan sa ikangapoy immigration. Hindi nyo kayang pigilan. Tama po ba ako? Ayon po sa aking pagsasaliksik. Tanging warrant of arrest lang po dito. Ang ikangapoy makapagpipigil para i-hold nyo po diyan po sa immigration. But wala pa pong warrant of arrest. But anyway, baka mali po ako. Baka may iba pang paraan itong ating kinauukulan para na sa ganon mapigilan ito kapag nakita sa airport, i-hold para hindi makalabas ng ating bansa. Sana po may ibang paraan pa. Baka hindi ko alam yung mga batas na gano'n, mga kaibigan. Baka hindi ko pa nasasaliksik. Alalahanin po natin kung susunod din po natin ang legal na proseso. Dahil wala pa po itong warrant of arrest. Kahit makita nyo ito sa airport, titingnan nyo lang po ito, I'm sure, hindi nyo po itong maaresto. Ito, si De Castro. Dahil wala po kayong legal na parang para maaresto ito, katulad po ng nasabi ko.
Tanging imomonitor nyo lang kung saan pumunta. Ha? Oh, sana alam ko po, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. Okay, medyo ito pa, padaanan natin kaunti. Ang sabi nga ay titistigo. Ha? Malapit ng tumistigo. Itong si Magpantay, ang dating police, ang dating bodyguard nitong si De Castro. Ano po ang batayan ng ating ikangapoy? CIDG na nagpalabas po ng statement na yan. Sabi nga nila ay gagaan ang kaso nito kapag nag-state witness. But wala po sila nga pinangahawakan na ikangapoy opisyal na dokumento na talaga po ito'y mag-state witness. Ang tangi po sinasabi lang nila, ang tao ay iba't iba ang isip, ito ay baka sakaling makonsensya. Pag nakonsensya, magsasabi ng totoo, siyempre, titistigo po siya. Maliwanag, di ba mga kaibigan? Wala pong official statement si Magpantay na talagang titistigo laban dito kay De Castro para ituro itong si Catherine Camilon. Tanging konsensya lang kapag nakonsensya itong si Magpantay. Ang tanong, mas maganda sana kung ito ay makonsensya bukas sa isang araw, next week o next month, ay medyo madali-dali yun, di ba? Kaya konsensya ang pinagbabatayan Kaya lang ang nakakalungkot pong isipin, mga kaibigan, dahil ang batayan po nila ay kung makonsensya ito, ay magsasabi ng totoo, ay kung makonsensya po ito, ay next year, taon 2015. Sa ilang taon ang lumipas, sakalang makonsensya po ito. Paano na naman po itong kaso na ito? Ang masakit pa dito ay kung walang konsensya, ay paano na naman po itong kaso na ito? Paano na? Naku po, Diyos ko po Rodi, Santissima Madre Virgen. Kung pagbabatayan po natin ng konsensya, ay madali po sabihin niya, sana naman po ay talagang makonsensya ito sa lalong madaling panahon. Huwag pong pabutin ang kanyang konsensya ng ikangapoy lumipas ng ilang dekada. At sana naman po ay mayroon pong konsensya ito. Paano na kung hindi ito makonsensya? Hindi po malulutas ang kaso. Okay, alright. Pasensya na po. Medyo napahaba ata. Marami natin tatalakayin dito Wala na tayong ikangapoy oras. Pagpalain po tayo lahat. Binirisan ko na. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Pwede po kayo mag-iway ng inyong public opinion. Maraming salamat po. Bye-bye. Palakpakan.